Patuloy na binomba ng Amerika ang Iran at sa unang pagkakataon ay gumamit ng Sea Drone ang US forces upang wasakin ang isang submarine ng Iran. Lalo pang lumala ang gulo sa Middle East dahil nagsimula na rin ang bakbakan sa pagitan naman ng Houthi at Saudi Arabia kung saan nagpakawala ng mga drone at missiles ang Houthi habang umaksyon naman ang mga air defense system ng Saudi. Kinumpirma ng US Central Command kahapon na sa kanilang ika-4 na opensiba sa Iran ay gumamit sila ng one-way attack surface drone upang salakayin ang infrastruktura ng Iran upang mapanatili ang kanilang submarine fleet. Ayon sa CENTCOM ay 3 Corsair unmanned surface vessels ang ginamit sa operasyon upang sirain ang submarine ng Iran habang ito ay nasa maintenance facility pati na rin ang iba pang mga naval assets ng Iran. Ang Corsair ay may habang 24 foot, AI-powered surface vessel na ginawa ng Texas-based defense tech na Saronic. Nagkakahalaga ito ng $1 million per unit, may bilis na 35 knots at kaya nitong magbalakbay ng 1,000 nautical miles. Ibig sabihin ay kaya nitong marating ang China mula sa Pilipinas. Ayon sa CENTCOM, ito ay bahagi pa rin ng kanilang pagpapababa sa kakayahan ng Iran na guluhin ang mga komersyal na barko sa Strait of Hormuz na isa sa pinakakritikal na choke point sa mundo. Kung titingnan sa satellite image mga kabayan ay makikitang pumasok dito ang Sea Drone nang hindi namamalaya ng IRGC. Sa loob ng mga dekada, ang pangingibabaw ng hukbong dagat ay nangangahulugan ng bilyong-bilyong dolyar na mga destroyer at aircraft carrier. Ngunit ang mga drone na ito tulad ng Corsair ay mura, nagagamit at autonomous. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga drone sa dagat, binabawasan ng Amerika ang panganib sa mga daragat habang pinipilit ng Iran na ipagtanggol ang kanilang sarili. Hindi pa rin tumitigil ang Amerika sa pag-atake sa Iran dahil 10:00 kagabi ay patuloy pa rin ang airstrike ng US forces. Base sa report, narinig at natanaw ang mga pagsabog sa Bushehr, Chabahar, Jas, Koranak, Abu Musa at Bandar Abbas at ang mga target na assets ay ang coastal defense, missiles and drone sites at maritime capabilities ng Iran. Ayon sa CENTCOM, ang American forces sa Middle East ay nananatiling vigilant, lethal at ready. Patuloy ang kaguluhan sa Middle East dahil habang nagpapalitan ng mga atake ang Iran at Amerika, ang Houthi naman at Saudi Arabia ay nagkasagupa na din. This is the moment airstrikes hit a runway at Sana'a International Airport in Yemen on Monday. Kahapon ay nakita ang mga pagsabog sa Sana'a International Airport sa Yemen at ayon sa report ay layo ng ataking ito na pigilan ang eroplano ng Iran na makalapag sa Yemen. Ang pag-ataking ito sa Sana'a ay naging mapanganib at ang rebuilding grupong Houthi ay inakusahan ang Saudi Arabia na siya umanong naglunsad ng airstrike. Pero ayon sa Yemeni Armed Forces o militar ng gobyerno ng Yemen ay inaangkin nito ang mga pag-ataking yan. Dahil ayon sa gobyerno ng Yemen, ang eroplano ng Iran na lalapag ay hindi lamang umano delegasyon ang dala kundi mayroon umano itong mga armas. القوات المسلحة اليمنية لمنتسبيها بشكل خاص وللشعب اليمني بشكل عام. لقد حاولت الحكومة الشرعية اليمنية وبالتعاون مع المجتمع الإقليمي والدولي
وبكل الوسائل الدبلوماسية والقانونية. Gayunpaman, tinatawag ito ng kilusang Houthi na isang hayagan at hindi makatarungang agresyon. Ang kanilang tagapagsalita ng militar na si Yahya Saree ay direktang inilagay ang pagsisisi sa paanan ng Saudi Arabia na nagbabala na ang welgang ito ay hindi mananatiling walang sagot. Kaya kagabi ay sinimula na ng Houthi ang pag-atake sa Saudi gamit ang mga missiles at drone nito, habang ang Saudi naman ay nakahanda naman ng mga air defense system upang harangin ang mga pag-atake ng Houthi. May mga na-intercept ngunit mayroong pa ring mga nakalusot. In response to this criminal Saudi aggression, the Yemeni armed forces carried out a significant military operation targeting Abha International Airport with a number of ballistic missiles and drones. The operation successfully achieved its objectives by the grace of God. Ang Saudi Arabia ay matagal ng palihim na nakikipagtulungan sa gobyerno ng Yemen upang puksain ang rebeldeng grupong Houthi dahil malawak na umano ang bahagi ng Yemen na kanilang kontrolado. Sakaling lumala ang tensyon, abay good luck na lang sa Houthi dahil ang Saudi Arabia ay mayroon lamang 211 na F-15 fighter jets at 72 na Typhoon Eurofighter jets na handa sa mga precision strike. At dagdag na balita mga kabayan, natanong ng mga media si Defense Secretary Gibo kung tatakbo ba ito sa eleksyon sa 2028, pero ani si Secretary Gibo ay mas gusto niya umanong tutukan ang trabaho kasama ang Armed Forces of the Philippines at partners bago pag-usapan ang politika. Sagot din ng kalihim sa tanong ng media kung uukol ay bubukol. Palagay ko hindi malusog para sa akin na kasi ang daming nakasalalay sa akin na hindi lang ang ating Pangulo kung hindi ating mga convergence partners pati na ang DND-AFP. Ini-transform natin sila sa isang journey. So sa panahong ito mas mabuti pagtuunan ko ng pansin. Ngayon kung anong mangyari sa politika, mangyayari yan. Hindi natin pwede pilitin. Kung bukol, bubukol. Pero the best way, probably, is to concentrate on your job.